Pasuray-suray akong pumasok sa aking one-bedroom condo unit sa isang kilalang condominium building na nakatayo sa kalakihan ng Maynila. Wala sa ayos ang itsura ko. Magulo ang buhok at nakabukas ang botones ng suot kong polo. Binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang matalik kong kaibigan na si Jun na natutulog sa sofa habang nakabukas ang telebisyon. Nagising siya sa pagdating ko at pupungas-pungas siyang tumayo. Oh, Basil, nakauwi ka na pala. Aba, alas 4 na pala na madaling araw ah. Ano nangyari sa'yo? Lasing na lasing ka. Malamang nagbara ko at nag-inom. Ano pa ba magiging reason kung bakit ako lasing? Kundi alak lang naman, di ba? Ang ibig ko sabihin, anong dahilan ng paglalasing mo? Parang ngayon ka lang ulit kasi nagpakalasing ng ganyan eh. Hindi ko muna sinagot ang tanong ni Jun. Nahihilo akong umupo sa sofa. Sumandal ako at ipinikit ang aking mga mata. Jun, tol, pwede bang ipagtimpla mo ako ng kape? Yung sobrang tapang ah. Yung kaya akong ipaglaban. Aba, may hugot ka pa ah. Sige, diyan ka lang, hintayin mo ako. Naramdaman ko ang pagpunta ni Jun sa kusina. Kinuha ko ang remote control ng TV at pinatay ko yon. Matagal na kaming magkaibigan ni Jun. Siguro ay halos 8 taon na rin. Nagtatrabaho ako bilang isang architect sa isang kilalang kumpanya, habang si Jun ay isang mechanical engineer sa isang manufacturing company. Masasabi kong komportable ang buhay ko. Wala akong iniisip kundi ang aking sarili dahil may kaya sa buhay ang aking pamilya. Hindi ko na kailangan magbigay sa kanila ng pera. O tol, ito na ang pinapatimpla mong kape. Inumin mo na yan ha, habang mainit pa. Para naman may masmasang ka kahit konti. Kinuha ko mula kay Jun ang tasa ng kape. Umupo si Jun sa tabi ko habang nakatingin siya sa akin. Ano ba kasing nangyari, tol? Bakit ka naman nagpakalasing ng sobra? Jun, tignan mo nga ako. Sabihin mo nga, pangit ba ako, tol? Hindi. Sino naman nagsabi sa'yong pangit ka? Kapalit-palit ba ako, ha, tol? Hindi rin. Sandali. Huwag mong sabihin na may hindi magandang nangyari sa inyo ni Danica. Hindi talaga maganda, tol. Nakipag-break sa akin si Danica. Nakipag-break siya, tol. Ano? Bakit? At paano? Saan? Kailan? Ang dami mo naman tanong. Ay, sorry. Nagulat ako sa sinabi mo eh. Bakit nga siya nakipag-break sa'yo? Hindi ba plano mo na mag-propose sa kanya next week? Nagpaplano na tayo eh. Kung paano ka magpo-propose sa kanya, hindi ba? Wala eh. Nahuli ako eh. Nahuli na paano? Nahuli niya ako may chinachat na ibang babae. Hindi ba? Dinalaw ko siya kanina sa apartment niya. Habang naliligo kasi ako, pinakialaman ba naman yung cellphone ko? Malay ko ba na mahuhulaan niya yung password ko? Ayun, wala, bukayo. Nabasa niya yung chat namin ni Leslie at nung iba pang babae nakachat ko. Nako, kasalanan mo naman pala. Kaya nakipag-break sa'yo si Danica eh. Tapos may gana ka pang magtanong kung kapalit-palit ka. Pambihira ka. Bakit kasi nakikipag-chat ka pa sa ibang babae kahit may girlfriend ka na? Kasalanan ko bang yung mga babaeng yun ang unang nag-chat sa akin? Ha? Kasalanan ko bang gwapo ako? Ayokong isipin nila na snub ako. Kaya nagre-reply ako sa kanila. Saka hanggang chat lang naman kami ng mga babaeng yun eh. Hindi ako nakikipagkita sa kanila ever since. Mamatay ka man ngayon? Mawalan ka man ng karir? Hindi ka nakikipagkita sa mga kachat mo? Ay, si Leslie. Nagkita kami 1 beses lang. Pero wala, nagkape lang kami nun eh. Tapos nanood ng movie.
Ewan ko sa'yo, Basil. Mali na nga ang ginawa mo pero gina-justify mo pa rin. Hindi ko rin masisisi si Danica kung bakit siya nakipag-break sa'yo. Teka nga. Ikaw kaibigan ba talaga kita? Bakit parang si Danica pa yata ang kinakampihan mo, ha? Hindi porke magkaibigan tayo, ay ikaw na ang palagi kong kakampihan. Kaya nga magkaibigan tayo eh. Kapag may mali ka, kailangan ko yung sabihin sa'yo. O ano? Ano ng plano mo ngayon kay Danica? Plano? Wala. Kilala mo ako, tol. Never ako naghabol sa isang babae. Wala akong pakialam kahit 5 taon kaming nagsama. Hindi siya kawalan, no? Siya pa nga tong nawalan eh. Pinakawalan lang naman niya ang lalaking kagaya ko. Guwapo, mayaman, at may stable na trabaho. Hindi na siya makakahanap pa ng kagaya ko, tol. Ang hangin naman dito. Nakapatay naman ang electric fan. Pare, payong kaibigan lang ano? Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Madalas kasi kapag ganyan ka, babagsak ka ng matindi. Ewan ko sa'yo, Jun. Hindi ko maintindihan kung kaibigan ba talaga kita o basher kita eh. Sige na. Matutulog na ako. Huwag mo akong gigisingin ha. Salamat dito sa kape. Tumayo na ako at dumiretso sa aking kwarto. Agad akong nahiga matapos kong isarado ang pinto dahil sa labis na kalasingan. Wala pang 1 minuto matapos kong humiga ay nakatulog na ako. Tanghali na nang nagising ako ng sumunod na araw. Naramdaman ko ang matinding pananakit ng aking ulo dahil sa hangover. Kinuha ko ang aking cellphone at agad kong tinawagan si Danica. Nawala sa isip ko na nakipag-break na siya sa akin at akala ko ay normal na araw lang yon na kailangan kong tawagan si Danica pagkagising ko sa umaga. Sinagot naman ni Danica ang tawag ko. Good morning, love. Kakagising ko lang. Pwede ba, Basil? Tigilan mo na ako. Ayoko nang marinig ang boses ng manlolokong kagaya mo. Magpasalamat ka at sinagot ko pa ang tawag mo. Dahil gusto ko ulit sabihin kung gaano ka kawalang kwentang lalaki. Ay, shucks. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Break na nga pala tayo. Kita mo na. Pati breakup natin nakalimutan mo. Hindi na rin ako nagtataka. Pati ang pagkakaroon mo ng girlfriend dati ay nakalimutan mo. Kaya lumandi ka sa napakaraming babae. For sure. Babalik ka rin sa akin, Danica. Mahal na mahal mo kaya ako. Oo, tama ka. Mahal na mahal kita. Pero mas mahal ko ang sarili ko. At huwag mong isipin na babalik pa ako sa'yo. Dahil pauwi na ako sa probinsya namin. Hindi mo na ako masusundan, Basil. Goodbye! Biglang pinutol ni Danica ang tawag. Nanlamig ako nang malaman na pauwi na pala si Danica sa kanilang probinsya. Ibig sabihin, hindi ko na siya makikita dahil wala na siya sa Maynila. Pero inisip ko na ano bang mawawala sa akin kung nagpapakalayo-layo na si Danica at hindi ko na siya makikita. Isa lang ang ibig sabihin nun, malaya na ako. Wala na akong iisipin kahit ilang babae ang landiin ko. Naisip kong mas masaya yon dahil iba't ibang babae ang pwede kong i-date. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay may lungkot na bumalot sa akin. Bumalik sa alaala ko ang mga panahong kasama ko pa si Danica. Sobrang maalaga ni Danica sa akin. Ipinagluluto niya ako dahil madalas ay sa labas ako kumakain. Kapag may sakit ako, ay siya ang nag-aalaga sa akin. Nung mga panahon na nahihirapan akong maghanap ng trabaho, ay siya ang tumutulong sa akin sa pag-a-apply at paghahanap ng kumpanya kung saan ako pwedeng mag-apply. Napaupo ako sa gilid ng kama at napahawak sa aking ulo. Doon na pumasok sa utak ko na ako ang nawalan at hindi si Danica. Nawalan ako ng babaeng makakasama ko habang buhay
at sinuportahan ako sa lahat ng aking laban. Shucks! Ano to? Anong gagawin ko? Susundan ko ba si Danica sa probinsya nila at susuyuin? Hindi. Hindi ko dapat gawin yon. Hindi ako ang klase ng lalaki na manunuyo ng babae. Siyang nakipag-break, kaya siyang dapat na gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Lumabas na ako ng kwarto. Naabutan ko si Jun na kumakain sa kusina. Inaya niya akong kumain at naupo na rin ako. O ano, kumusta ka na pre? Grabe ang haba ng tulog mo ah. Wala naman kasi akong pasok ngayon sa office eh. Kaya ayos lang, kahit tanghali na akong magising. Matanong ko lang Basil, totoo ba yung sinabi mo sa akin kanina nung umuwi ka? Break na talaga kayo ni Danica? Baka kasi lasing ka lang eh, at hindi mo alam ang sinasabi mo. Oo, Chong. Totoo yun. Break na kami. Sayang. Ilang taon din kayo, di ba? Saka ang bait kaya ni Danica. Saka maganda pa. Paniguradong madaling makakakita yun ng ipapalit sa'yo. Alam mo kasi, Chong, yung mga babaeng kagaya ni Danica ang pinapakasalan. Asa pa siya na makakakita siya ng kagaya ko. Sigurado ako nagagapang siya pabalik sa akin, no? Ngayon nga pauwi na siya ng probinsya nila eh. Talagang nagpapakalayo-layo siya para pigilan ng sarili niya na wag akong makita. Ganun ako katindi, Jun. Bakit parang masaya ka pa na uuwi si Danica sa probinsya nila, pre? Isipin mo, maraming mababait na lalaki sa probinsya, hindi kagaya rito sa Maynila. Hindi yung ba naisip na dahil malungkot si Danica ngayon, ay maaaring mabilis siya magkagusto sa iba? Napakaganda pa naman ni Danica. Pipilahan yun ng mga manliligaw sa kanila. Di naman siguro mangyayari yun. Bahala ka. Ako naman nagsasabi lang ng mga pwedeng mangyari. Baka kasi sa uli, magsisi ka bigla. Natigilan ako sa sinabing ni Jun. Kinabahan at natakot ako sa mga posibleng mangyari kay Danica sa probinsya nila. Isipin mo pre pagdating pa lang ni Danica sa probinsya nila, ay pagkakaguluhan na siya kagad ng mga tao. Kasi babalik siya ron na napakaganda na. Liligawan siya ng maraming mga lalaki tapos may sasagutin siya ron na isang lalaki syempre. Mabubuntis siya at magpapakasal sila. Pero sa bagay, hindi talaga kawalan sa'yo si Danica, di ba? Makipag-date ka na lang sa isa sa mga babae na kachat mo. O kaya, pagsabay-sabayin mo sila kung gusto mo. Mukhang kaya mo namang gawin yun eh. Bigla akong tumayo at nagmamadali kong kinuha ang cellphone ko sa kwarto. Bumalik ako sa kusina at muling naupo. O anong gagawin mo, Basil? I-chat mo na ba ang mga babae mo? Hindi. Magbubook ako ng flight. Susundan natin si Danica sa Aklan. Teka, sandali. Natin? Ibig sabihin kasama ako? Malamang. Kailangan ko ng backup Kailangan ko suyuin si Danica. Hindi pwedeng mapunta siya sa iba. Huminahon ka nga. Hindi ako pwedeng umabsent, no? Pwede kang umabsent. Tutulungan mo ako sa pagsuyo kay Danica. Magdahilan ka na lang doon sa company niyo. Ikaw na ang bahalang mag-isip. Oh, ayos. May nabook na akong flight. Mamayang hapon ang alis natin, kaya mag-impake na tayo. Grabe ka. Talagang ikaw na ang nagdesisyon para sa akin, ha? Ni hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko man sumama sa'yo. Close kayo ni Danica kaya baka maging madali ang pagsuyo ko sa kanya kapag kasama kita. Akala ko ba'y okay lang sa'yo na hindi kayo magkakabalikan ni Danica? Kung ano-ano kasing sinabi mo sa mga pwedeng mangyari. Saka, na-realize ko na hindi ko kayang mawala si Danica sa buhay ko. Chong, si Danica lang ang tanging babae na nagtiis sa mga kagaguhan ko. Siya ang kasama ko sa pinakamababang bahagi ng buhay ko. Baka kapag pinakawalan ko pa siya, ay hindi na ako makakahanap ng babaeng kagaya niya. Mabuti naman at natauhan ka na rin sa wakas. Ay nako, sige na nga. Total boto ko kay Danica para sa'yo. Kaya sasamahan kita sa pagpunta sa Aklan. Basta ikaw ang bahala sa lahat ng gastos ko, ha? Oo na, akong bahala sa lahat.
Basta sumama ka lang sa akin. Ayos. Kung ganun mag-i-empake na ako. Nang sandaling yon, ay wala na akong ibang gustong mangyari, kundi ang magkabalikan kami ni Danica. Hindi ko kasi kayang makita na kasama siya ng ibang lalaki. Napagtanto ko na sa pagkakataong yon ay malaking kawalan si Danica sa buhay ko. Pagsapit ng hapon ay nasa airport na kami ni Jun. Nang nakasakay na kami sa eroplano ay bigla akong kinabahan dahil wala akong alam sa maaaring mangyari kapag nagkita kaming muli ni Danica. Basil, ano ba? Relax ka lang. Halatang kabadong-kabado ka Namumutla yung mukha mo, para kang uminom ng suka. Paano hindi ako kakabahan, tol? Wala akong ideya kung babalikan pa ba ako ni Danica sa gagawin kong ito o hindi. Saka, alam mo namang wala sa bokabularyo ko manuyo Wala kang magagawa kundi gawin ito kung ayaw mong mawala si Danica sa'yo ng tuluyan. Saka ikaw ang may kasalanan Kaya ikaw ang dapat mag-effort. Sa bagay, ganun talaga. Kapag mahal mo ang isang babae, dapat ipakita mo sa kanya na nag-e-effort ka. At saka, kung mahal mo talaga ang isang babae, hindi mo dapat siya lokohin sa una pa lang. Sige lang. Ipaalala mo pa sa akin ang pagkakamali ko. Aba, dapat lang na ipaalala ko sa iyo ng paulit-ulit. Tignan mo nga nangyari. Kung hindi ka nakipag-chat sa napakaraming babae, di sana wala tayo ngayon sa eroplano. Hindi sana tayo mag-emergency leave sa trabaho. Hayaan mo na nga. Isipin mo na lang na bakasyon to. Alam ko, malapit lang ang Boracay sa baryo ni Danica. Malay mo, after namin magbalikan magboracay tayo, di ba? Uy, ayos yan. Basta libre mo Tamang-tama. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa Boracay Oo na. Ano pa bang magagawa ko kundi ang ilibre ka? Kasi inabala kita Bahagyang natawa si Jun sa sinabi ko na yon. Maya-maya pa ay nakatulog na si Jun, kaya wala na akong nakausap. Gusto ko sanang matulog kahit sandali, pero hindi ko kayang ipikit ang aking mga mata. Kinabahan kasi ako kung magkakabalikan pa ba kami ni Danica o hindi. Umasa na lang ako na makikita ni Danica ang effort ko na sundan siya sa lugar nila, at yon ang magiging dahilan para magkabalikan kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto, ay lumapag na ang eroplanong sinakyan namin ni Jun. Bumiyahe pa kami ng ilang oras bago kami nakarating sa probinsya ni Danica. Nagtanong-tanong kami sa mga tao roon hanggang sa may nakapagsabi sa amin kung saan ang bahay ni Danica. Kailangan pa pala naming sumakay ng tricycle dahil liblib na ang baryong kailangan naming puntahan. Kahit malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi ng oras na yon, ay bumiyahe pa rin kami ni Jun. Basil, pambihira. Napakaliblib naman pala ng baryo ni Danica. Tingnan mo at wala nang bayang dinadaanan natin Dapat kasi nag-hotel na lang tayo sa bayan Tapos bukas ng umaga na lang tayo pumunta kina Danica. Ano ka ba? Mas okay nga na ganitong oras tayo magpunta sa kanila para makita niya na kahit hating gabi na o madaling araw ay pupuntahan ko pa rin siya sa kanila. Saka para magmukha tayong kaawa-awa. Puro ka namang kadramaan sa buhay Sa pagkakakilala ko kay Danica, hindi mo yun makukuha sa pagpapaawa mo. Ang negative mo talagang mag-isip. Hindi ba pwedeng ang mga sabihin mo naman sa akin yung mga salitang magpapalakas ng loob ko? Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari, pare. Para hindi ka masyadong mag-expect. Sige ka, kapag nag-expect ka na magkakabalikan kay ni Danica, tapos hindi naman pala, aba, masasaktan ka talaga na sobra sa huli. Oo na, ang dami mo pang sinasabi. Hinakabahan na nga ako mas lalo mo pang dinadagdagan. Itinuon ko na lang ang mga mata ko sa dinadaanan namin. Rough road ang tinatak ng tricycle kung saan kami nakasakay. Ang magkabila ang gilid ay puro matataas na talahib. Kahit paano ay maliwanag naman ang paligid dahil bilog na bilog ang buwan. Makalipas ang ilang minuto
ay unti-unti nang nagkaroon ng kabayan hanggang sa huminto na ang tricycle sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy at pawid na may 2 palapag. Nakatayo yun sa isang malawak na bakuran. Bumaba na kami ni Jun at matapos kong magbayad ng pamasahe ay umalis na yung tricycle. Pare, sigurado ka ba na dyan nakatira si Danica? Ito yung sinabi sa atin na napagtanungan natin kanina, di ba? Ang mabuti pa kumatok na tayo para malaman natin. Nauna akong maglakad palapit sa pinto ng bahay. Marahan akong kumatok. Ilang beses akong kumatok bago ko may narinig na naglalakad sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Agad akong ngumiti nang bumungad sa amin si Danica. Nanlaki ang mga mata ni Danica at bumakas ang galit sa maganda niyang muka. Isasarado niya sana ang pinto pero agad kong iniharang ang katawan ko kaya naipit ako sa pintuan. Aray ko, Danica! Naipit ako, aray! Baka mahati ako sa gitna, Danica! Yan ang dapat sa'yo. Ang mahati sa gitna. Para dumami ka na. Para kasi dami ng mga babae mo. Para hindi ka na mahirapan na landiin silang lahat. Parang awa mo naman, Danica, oh. Gusto lang naman kita makausap eh. Pwes ako hindi. Ayoko na makausap ka. Ayoko na makita ka. Danica, sino ba yung iniipit mo sa pintuan? Lola Clara, ito po yung sinasabi ko sa inyong lalaki na nanloko po sa akin. Yung hindi marunong makontento sa isa. Yung feeling gwapo na akala niya lahat ng babae may gusto sa kanya. Aba, sandali lang. At kukunin ko lang ang itak ko at tatagain ko yung buwisit na yan para makaganti ka. Narinig mo yung Basil? Lagot ka. Tatagayin ka ng lola ko. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Danica, please naman oh. Kahit sandali lang. Hayaan mo lang akong makausap ka. Gusto ko lang magpaliwanag sa'yo eh. Hindi ka ba kinikilig na nag-effort ako na puntahan ka pa rito sa Aklan kahit ang layo-layo nito? Hindi kilig ang nararamdaman ko, kundi nginig. Nanginginig ako sa galit sa'yo. Sa gitna ng lahat ng yon, ay nakita ko ang lola ni Danica na lumabas mula sa kusina. May dala yung mahabang itak at palapit na siya sa akin. Ngunit natigilan kaming lahat nang umalingaw-ngaw sa labas ang isang kakaibang sigaw. Isa yung napakalakas na sigaw na hindi ko alam kung nagmula ba sa isang tao o hayop. 3 beses na naulit ang sigaw bago yun nawala. Napansin ko ang pangamba sa muka ng lola ni Danica nang tumingin yun sa nakasabit na orasan. Danica, lagpas na ng 12:00 ng hating gabi. Alam mo na ang ibig sabihin. Teka, bakit? Anong meron? Umalis na kayo. Kailangan na namin magsarado ng pinto. Teka, wala kami mapupuntahan eh. Wala kaming kilala sa lugar na to, kundi ikaw lang. Apo, ang mabuti pa ipapasukin mo na ang mga yan. Delikado kung mananatili sila dyan sa labas, lalo na't sumigaw na si Panigutlo matapos ang 12:00 ng hating gabi. Wala akong ideya sa kung sino o ano ang Panigutlo na sinabi ng lola ni Danica. Nakatingin lang ako ng diretso sa mga mata ni Danica. Umasa ako na maaawa siya sa akin at papapasukin niya kami ni Jun. Danica, please naman oh. Maawa ka naman sa amin ni Jun. Wala kami mapupuntahan dito. Pagod na rin kami kasi ilang oras na naging biyahe namin para mapuntahan ka eh. Sige, papatuloyin ko kayo. Pero pag sikat ng araw mamaya, ay aalis na din kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, promise. Aalis din kami ni Jun. Hanggang sa binuksan na ni Danica ang pinto at pinapasok niya na kami. Agad na isinarado ni Danica ang pinto. Ngumiti ako sa lola ni Danica at nakipagkilala ako sa kanya. Inilahad ko pa ang isang kamay ko. Lola, ako po si Basil. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako si Lola Clara at hindi ako nakikipagkabay sa mga manlolokong tao.
Danica, ipagamit mo na nga lang sa mga bisita mo ang kwarto dito sa ibaba. Papanik na ako sa itaas at ako'y inaantok na. Nang umakyat na sa pangalawang palapag ng bahay, si Lola Clara, ay kay Danica naman ako humarap. Danica, gusto ko sana magpaliwanag sa iyo eh. Wala na akong pakialam sa paliwanag mo, Basil. Sapat na sa akin ang mga nakita at nalaman ko. Kaya wag mo na sayangin pa ang laway mo. Ang gawin mo, pumunta kayo sa kwarto ni June. Yun, doon kayo matulog. Tapos kapag umaga na, ay umalis na kayo. May sasabihin pa sana ako kay Danica, pero mabilis na siyang umakyat sa hagdan. Susundan ko sana siya, pero hinawakan na ni June ang braso ko. Pre, sandali lang. Huwag mo na sundan si Danica. Nakita mo ng galit na galit eh. Saka, pwede bang magpahinga na muna tayo? Hindi ka ba napapagod sa haba ng biyahe natin? Tumango na lang ako at pumasok na kami ni June sa kwartong itinuro sa amin ni Danica. Meron doong isang papag na kasya ang 2 tao. Inilagay namin ang aming maleta sa isang sulok. Naunang humiga si June, habang ako naman ay nakaupo sa gilid ng papag. Seryoso ka ba? Sa sinabi mo na aalis tayo mamayang umaga? Hindi no, hindi ako aalis dito hanggat hindi kami nagkakabalikan ni Danica. Yun naman ang ipinunta ko rito, di ba? Nako, mas lalong magagalit si Danica sa'yo. Kasi ang akala niya ay aalis din tayo mamayang umaga. Wala akong pakialam kahit lalo pa siyang magalit, pre. Ang mahalaga ay maipakita ko sa kanya na seryoso ko sa kagustuhan kong magkabalikan kaming 2. Gagawin ko ang lahat, kahit mag-igib at magsibak pa ako ng kahoy dito. Wow! Kaya mo ba mga ganong gawain? Eh, laking Maynila ka, di ba? Hindi ka nga marunong ng mga gawaing bahay. Pag-iigib pa kaya at pagsisibak pa kaya ng kahoy? Pwede bang palakasin mo na lang ang loob ko, Chong? Ito naman, seryoso mo naman masyado. Nagbibiro lang ako. Basta, suportado kita, Basil. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin. Kaya nga kita sinama rito, di ba? Para tulungan ako na balikan ako ni Danica. Sa bagay, basta magburakay tayo kapag nagkabalikan na kayo, ha? Oo na. Ako nang bahala sa'yo. Sige na. Matulog ka na dyan. Mamaya pa ako eh. Di pa ako inaantok. Okay, inaantok na talaga ako, pre. O siya, sige na. Good night. Tumalikod na si June ng higa. Ako naman ay binuksan ko ang bintana at nagsindi ako ng sigarilyo. Inisip ko kung ano ang mga dapat kong gawin para muling makuha ang tiwala ni Danica. Alam ko na mahihirapan akong gawin yon, pero nangako ako sa sarili ko na hindi ako aalis ng lugar na yon na hindi kami nagkakabalikan ni Danica. Pagsapit ng umaga, nagising ako dahil sa tilaok ng manok. Tulog pa rin si June sa tabi ko. Tumayo ako at binuksan ko ang bintana. Pasikat na ang araw at unti-unti nang kumakalat ang liwanag sa paligid. Isang ideya ang naisip kong gawin. Kinuha ko ang wallet ko at umalis ako ng bahay ni Danica. Naglakad ako papunta sa sakayan ng tricycle at may nadaanan ako na mga taong nagkukumpulan sa gilid ng daan. Na-curious ako kung ano ang pinagkakaguluhan nila, kaya naman nakisilip na rin ako. Labis akong nagimbal nang malaman ko na isang bangkay ng lalaki ang tinitignan ng mga tao. Nakakadiri ang itsura ng bangkay dahil wakwak ang tiyan nun at nakalabas ang bituka. Nagmamadali akong lumayo habang naduduwal. Anak ng tutsang, oo. Ang ganda naman ng umaga ko dito. Ganun kagad ang nakita ko. Sino kayang pumatay sa lalaking yun? Grabe, parang napakatindi ng galit niya para pumatay siya ng ganung kabrutal na paraan. Ipinagpatuloy ko na ang aking paglalakad. Nang nakasakay na ako sa tricycle, ay nagpahatid ako sa bayan. Pumunta ako sa palengke at namili ako ng mga karne.
gulay at prutas. May nakita akong tindahan ng mga damit at naisipan ko na bumili ng duster para kay Lola Clara. Natuwa ako nang may nagtitinda rin ng mga bulaklak, kaya bumili na rin ako. Okay na siguro itong mga binili ko. Kailangan ko nang bumalik kay na Danica. Bumiyahe na ako pabalik sa bahay ni na Danica, at nang sandaling yon ay pilit kong inalis ang imahe ng bangkay na nakita ko kanina. Pagdating ko sa bahay ni na Danica ay narinig ko na kagad ang boses ni Danica habang nasa labas ako. Nasaan ang kaibigan mo, Jun, ha? Nagtatago ba siya sa akin para hindi kayo makaalis? Maniwala ka, Danica. Hindi ko talaga alam. Pagkagising ko wala na siya sa kwarto Hindi ako naniniwala sa'yo. Ramdam ko may pinaplano kayo ng kaibigan mong yon. Napangiti ako at tuluyan na akong pumasok sa bahay ni na Danica. Napatingin silang lahat sa akin. Ilang oras lang akong nawala. Namiss mo na kagad ako, Danica. Ikaw Huwag ka mag-alala dahil nandito na ako. Makikita mo na ulit ang gwapo mong boyfriend. Anong boyfriend ang sinasabi mo? Huwag kang mag-ilusyon dahil break na tayo. At huwag mong isipin na porke hinahanap kita ay namimiss kita, no? Gusto ko lang sabihin na kailangan niyo nang umalis. Gaya na napag-usapan natin kagabi. Hindi ko pinansin si Danica at lumapit ako kay Lola Clara na nakaupo sa tumba-tumba. Magandang umaga po sa inyo, Lola Clara. Maaga po akong gumising para mamili po sa bayan. Ito po, bumili po ako ng pang-ulam natin mamaya at mga prutas. Saka heto po, ibinili ko rin po kayo ng mga duster. Sana po magustuhan nyo. Aba, napakagalante mo naman pala, Totoy. Patingin nga ng mga duster na binili mo. Ito po. 3 po ang binili ko. Patingin nga. Aba, kay gaganda naman itong mga binili mo duster sa akin. Lalo na itong bulaklakin, Lola, ano pong ginagawa nyo? Sinusuhulan lang po kayo ng lalaking yan. Huwag po kayo magpapasuhol dyan. Huwag niyo pong tanggapin ang mga binigay niya sa inyo. Aba, sayang naman itong mga duster, Apo. Kay gaganda pa naman. Lumapit ako kay Danica. Dala ang mga bulaklak at inabot ko yon sa kanya. Huwag ka na magalit sa akin, love. Please. Tignan mo. Binilang kita ng paborito mong bulaklak. Ay, nako. Nakakakilig naman. Naaalala ko tuloy nung nagliligaw pa lang sa akin ang namatay kong asawa. Binibigyan din niya ako ng bulaklak doon. At naghahabol lang kami sa gitna ng pilapil. Asa ka pang tatanggapin ko yung bulaklak mo, Basil? Hindi mo na ako madadala sa mga paganyan-ganyan mo, no? Ang gusto ko ay umalis na kayo rito ni John, gaya na napag-usapan natin. Pasensya ka na, Danica. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap na maayos. Nandito ako para suyuin ka ulit, Danica. Narealize ko na ang pagkakamali ko. At sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mo deserve ng second chance, Basil. Ang mga cheater na kagaya mo ay hindi na nagbabago. Wala na. Sira ng tiwala ko sa'yo at kahit na anong gawin mo, ay hindi mo na yun may babalik. Hinusgahan mo naman na kaagad ako Bakit hindi mo muna subukan? Promise, Danica. Magbabago na talaga ako. Hindi ko na kailangan subukan. Dahil para lang akong kumuha niya ng bato na ipupukpok ko sa sarili kong ulo. Teka. Pwede magmamaya na yung away ng dalawa na yan. Anong oras na? Hindi pa tayo nag-aalmusal. Sumunod na kayo sa akin sa kusina at kumain na tayo. Oh, narinig mo naman siguro sinabi ni Lola Clara, di ba? Mag-almusal na muna raw tayo. Wisit ka! Wisit ka, Basil! Wala nang nagawa pa si Danica, kundi ang hayaan kami ni Jun na sumalo sa kanila ni Lola Clara sa almusal. Lihim akong natuwa dahil gumana ang plano ko na kuhain ang loob ni Lola Clara para hindi kami mapaalis sa bahay na yon.
Oo nga pala, Basil. Ano pala gusto mong iluto ko mamaya sa pananghalian? Kung hindi mo na itatanong masarap ako magluto. Kahit ano po, Lola. Wala pong problema sa akin. Hindi naman po ako pihikan eh. Ano? Dito pa rin kayo magtatanghalian? Hindi pa ba kayo aalis pagkatapos yung mag-almusal? Danica, huwag mo naman bastusin ang mga bisita natin. Nakakahiya naman at binilhan pa tayo ni Basil ng pagkain. Ay nako, ewan ko sa inyo, Lola. Nakuha ka na kagad ni Basil sa pagkain at 3 piraso ng duster. Hindi naman sa ganon. Isipin mo na lang ang haba ng biyahe nila. Papunta rito sa atin tapos aalis kagad sila. Ang gawin mo, isipin mo na lang na bisita natin silang 2. Maraming salamat po sa inyo, Lola Clara. Maganda po yung naisip nyo. Saka parang marami pong magagandang lugar dito sa inyo eh. Gusto po namin mapuntahan nyo ni Jun. Ay, totoo yan. May ilog sa bukana ng gubat. Malinis ang tubig doon at napakalamig. Parang nagyayelo. Kung gusto nyo, ay doon kayo magpunta para makaligo kayo doon ni Jun. Sige po, Lola. Mamaya po, pupuntahan po namin yun ni Jun. Ay, oo nga pala. Maiba po ako. Pasensya na po kung ngayon ko po itatanong habang kumakain po ako. Mangyaring kanina po kasi, nang papunta po ako sa may bayan, may nadaanan po ako mga taong nagkakagulo. Yun nga nakita ko po na kaya sila nagkakagulo ay dahil may bangkay po ng lalaki. Hindi ko na lang po i-describe ko anong itsura, no? Kasi baka mawalan po kayo ng ganang kumain Uso po pala ang patayan sa lugar nyo? Naisip kong itanong yon upang malaman ko kung ligtas pa sa lugar na yon. Napansin ko naman na makahulugang nagkatinginan sina Danica at Lola Clara. Magiging tapat ako sa iyo, Basil. Upang habang nandito ka sa amin, ay alam mo ang nangyayari dito. Lola, hindi mo na kailangan sabihin sa kanila yan. Kailangan nila malaman ang totoo, Apo. Para na rin makapag-ingat sila. Nasa kanila na yon kung maniniwala sila o hindi. Makinig ka. Sigurado ako na aswang ang pumatay sa bangkay na nakita mo kanina, Basil. Ho? Aswang? Hindi po ba, hindi naman po totoo ang mga aswang? Panakot lang po yun sa mga bata Sa inyong mga taga-syudad ay hindi totoo. Pero para sa mga kagaya naming nakatira sa liblib na lugar, totoo ang mga aswang. Ngunit merong isang nilalang na tumutulong sa amin para bigyan kami ng babala, lalo na tuwing bilog ang buwan. Ano pong nilalang yun? Si Panigutlo, ang nilalang na tinutukoy ko. Siya ay ang paboritong alagang hayop ng makapangyarihang Diyos na si Gamhanan. Si Panigutlo ang nagbibigay sa amin ng babala kung may mangyayaring maganda o masama. Kapag narinig namin ang sigaw ni Panigutlo bago mag-alas 12 ng hating gabi, ibig sabihin ay may magandang mangyayari. Maaaring magkaroon ng masaganang ani o mga pangyayaring ikatutuwa ng mga tao. Ngunit kapag ang sigaw ni Panigutlo ay narinig pagkatapos ng alas 12 ng hating gabi, ibig sabihin ay may hindi magandang mangyayari. Gaya po ng ano, Lola Clara? Gaya ng may paparating na bagyo, lindol, o kung ano man sakuna. Ngunit sa nangyayari sa lugar namin ngayon, ang sigaw ni Panigutlo pagkatapos ng alas 12 ng hating gabi ay nangangahulugan na may aswang na atake. Noon, tuwing bilog lang ang buwan, nagbibigay ng babala si Panigutlo. Pero dahil sa pagdating ng aswang dito sa aming lugar, ay naging madalas na ang pagsigaw niya kapag aatake ang aswang. Yung narinig po natin sigaw nung dumating po kami rito, yung po ba yung sigaw ni Panigutlo? Yun nga. Kaya sinabi ko kay Danica na dumito na muna kayo dahil paniguradong mapapahaba kayo
kung nagtagal pa kayo sa labas. Nakakatakot naman pala ang lugar nyo, Lola Clara. Basil, ano kaya kung sundin na lang natin ang sinabi ni Danica? Umalis na tayo rito, pagkakain natin ng almusal. Tama yan, Jun. Sigurado ako na hindi kakayanin ng tapang nyo kapag nakita nyo ang aswang na pumapatay sa mga tao dito. Sigurado ako na pagkatapos ng mga nalaman nyo kay Lola, ay hindi nyo na magagawang makatulog sa gabi kasi mapapraning kayo. Huwag mo naman silang takutin na po. Kaya nga sinabi ko sa kanila ang totoong nangyayari dito sa atin ay para alam nila kahit papano. Alam mo, Basil, wala ka namang dapat ikatakot sa lugar na ito. Kapag marunong ka sumunod sa babala ni panigot nyo, ay hindi ka magiging biktima ng aswang. Basta tandaan nyo, kapag narinig nyo ang sigaw ni panigot nyo, pagkatapos ng 12:00 ng gabi, ay huwag na kayong lalabas. Ang mga magiging biktima lang naman ng aswang dito ay yung matitigas ang ulo na lumalabas pa rin kahit nagbigay na ng babala si panigot nyo. Huwag po kayo mag-alala, Lola Clara. Tatandaan po namin ni Jun ang lahat po ng sinabi nyo. Salamat po sa paalala nyo, ha. O sige, tama na muna ang kwentuhan ng kababalaghan. Kumain na tayo para makapunta na kayo sa ilog. Tumahimik na kaming lahat at ipinagpatuloy na namin ang pag-aalmusal. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang mga sinabi ni Lola Clara dahil hindi ako naniniwala sa mga nilalang na gaya ng aswang. Sa palagay ko rin ay isa lamang alamat ang tungkol kay Panigutlo. Ganun naman talaga sa mga liblib na lugar. Maraming pinaniniwalaang mga nilalang kahit hindi naman totoo. Matapos makapag-almusal, ay nagtungo na nga kami ni Jun sa sinasabing ilog ni Lola Clara. Itinuro sa amin ni Lola Clara ang daan papunta roon at hindi naman kami nahirapan na hanapin yon. Totoo ang sinabi sa amin ni Lola Clara. Sobrang linis at malinaw na malinaw ang tubig sa ilog. Napakalamig din ang tubig pero nakaka-relax yun. Pare, naniniwala ka ba sa mga sinabi sa atin ni Lola Clara kanina? Yung tungkol sa aswang at dun sa, ano nga bang tawag dun, panigutlo? Hindi, no. Nagkunwari lang ako naniniwala kasi baka ma-offend siya, syempre. Dayo tayo sa lugar na to, kaya dapat marunong tayong igalang ang kanilang paniniwala o tradisyon. Pero sabi mo kanina, may nakita kang pinatay na lalaki. Tapos nung dumating tayo, ay narinig natin ang sigaw ni Panigutlo pagkatapos ng 12:00 ng hating gabi, di ba? Ibig sabihin, may posibilidad na aswang talaga ang pumatay doon sa lalaki. Sige nga, paano yun may papaliwanag? Sus! Nagkataon lang yun, Jun. Huwag mo nang binibigyan ng kahulugan ng mga nangyayari sa paligid mo, pare. Hindi tayo makakapag-enjoy sa lugar na to kung hahayaan mong lamunin ka ng takot. Teka, sandali nga. Parang ang ganda magpunta sa gubat, Chong, ah. Hoy! Huwag tayo magpunta dyan. Baka mamaya may mababangis pang hayop dyan eh. Hindi ka nga mamamatay sa aswang, sa mabangis naman na hayop. Alam mo, ha? Ngayon ko lang nalaman na matatakotin ka pala. Saka mas maganda nga kung may mabangis na hayop eh. Alam mo kasi, Chong, noon ko pa gustong manghunting ng hayop eh. Umalis ako sa ilog at nagtungo ako papasok sa gubat. Doon ko mas nakita ang ganda ng gubat na yon dahil napakaraming matataas na puno at makakapal na halaman. Naisip ko na maaaring tama ang sinabi ni Jun na meron doong mababangis na hayop. Kaya mas na-excite ako dahil gusto ko talaga ang maghunting ng mga hayop sa gubat. Maya-maya pa ay bumalik na kami ni Jun sa bahay ni Danica. Nagbanlaw kami sa poso na nasa likod ng bahay nila. Habang abala kami ni Jun sa pagkuskus ng aming katawan, ay lumapit sa amin si Danica. Basil, gusto kong mag-usap tayo ngayon. Grabe ka, ha? Talagang sinaktong naliligo ko para kausapin ako, ha? Bakit? Namimiss mo na bang
makita ulit ang macho kong katawan, ha? Pwede ba, kahit konti, ay boss, bawasan mo naman yung kayabangan mo. Seryoso ako, Basil. Umalis na kayo rito. Kung ang gusto mo ay makipagbalikan sa akin ngayon pa lang, ay sinasabi ko na sa'yo na hindi na yun mangyayari. Sana, irespeto mo na lang ang desisyon ko. Sorry, pero gaya ng sinabi ko, ay hindi ako aalis dito. Nang hindi mo ako binabalikan. Ayokong mauwi sa wala ang effort namin ni Jun para puntahan ka rito. Bakit? Wala naman ako sinabing sundan mo ko rito ah. Sarili mong kagustuhan yun. Kahit na be. Saka, gusto ko sanang ligawan ka ulit, Danica eh. Sana naman bigyan mo pa ako ng isang chance. Saka, unang beses ko pa lang namang ginawa yun ah. Danica, please. Magbabago na ako. Promise. Tama ka. Unang beses mo palang ginawa. Pero maaari pang masundan niya na mas marami pang beses. Hindi na. Pangako, Danica, hindi na yung mauulit. Tao lang ako, nagkakamali. Hindi ko yun sinasadya. Pwede ba? Huwag mong gamitin sa akin yung gasgas na palusot na tao ka lang. Kaya nagkakamali ka. Saka nang hindi sinasadya ha? Ano yun? Hindi sinasadyang nag-type ka ng message sa mga babaeng yun? Isa pa, alam mo na nangyari sa amin ng ex ko, di ba? Alam mong niloko niya ako ng paulit-ulit. Sinabi mo sa akin na hindi mo gagawin yun sa akin kasi mahal na mahal mo ko. Pero anong ginawa mo, Basil? Anong ginawa mo? Ginawa mo rin ang ginawa niya sa akin. Kaya tama na ang isang beses na niloko mo ko. Hindi ko nahahayaan na mapunta ulit ako sa sitwasyon na paulit-ulit ako niloloko ng isang lalaki at nagbubulag-bulagan ako. Hindi na ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Danica. Pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko nang may mga luhang naglandas sa magkabilaan niyang pisngi. Nagmamadali siyang tumalikod at naglakad palayo. Tinapik ni Jun ang balikat ko. Pre, siguro naman ay natauhan ka na sa mga sinabi sa'yo ni Danica. Mas maganda siguro kung bigyan mo muna siya ng oras na makapag-isip-isip. Huwag mo siyang i-pressure na balikan ka, lalo na't sariwa pa ang sugat niya na ibinigay mo sa kanya. Hindi pare, hindi tayo aalis dito. Ano? Pagkatapos ng mga narinig mo kanina, ay hindi pa rin tayo aalis? Kilala mo ko, Jun. Kapag gusto ko, nakukuha ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko para ma-realize mo na ayaw na talaga makipagbalikan ni Danica sa'yo. Imbis na panghinaan ng loob, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan ko na magkaayos kami ni Danica dahil sa mga sinabi sa akin kanina. Ngunit matapos naming maligo ni Jun, ay nagulat kami nang nakita naming nasa sala na ang mga maleta namin. Naroon si Danica at katabi niya si Lola Clara. Pasensya ka na, Basil. Pero hindi ko napapayag ang apo ko na manatili pa rito kayo. Mas makakabuti na irespeto mo na lang ang desisyon niya. Ako na naglabas ng mga gamit nyo para hindi na kayo mahirapan. Magbihis na lang kayo tapos umalis na kayo. Parang awa mo na, Basil. Huwag mo nang gawing mahirap para sa ating dalawan lahat. Gawin mo na lang ang gusto ko. Kaya nga ako umuwi dito ay para makapag-move on at makalimot. Tapos susundan mo ko rito? Ano ka ba naman? Kung yan talaga ang gusto mo, ay aalis na kami ni Jun sa bahay niyo. Maraming salamat sa ilang araw na pinatuloy niyo kami rito. Kumuha lang kami ni Jun ng damit namin at nagbihis na kami. Matapos yun, ay nagpaalam na kami kina Danica at Lola Clara. Mabigat ang loob ko nang lumabas kami ng bahay ni Danica. Habang naglalakad kami, ay patuloy akong nag-iisip sa kung ano ang sunod kong gagawin. Mabuti naman at natauhan ka na, pre. Akala ko talaga magtatagal pa tayo sa lugar na to . Ay, sa wakas, makakabalik na tayo sa Maynila. Namiss kong mag-mall at ang aircon sa kondo. Sa bahay lang ni Danica tayo umalis, pre. Pero hindi sa baryong ito. Ha?
Anong ibig mo sabihin? Hindi pa rin ako sumusuko, Jun. Susuyuin at liligawan ko pa rin si Danica. Ramdam ko na nagpapakipot lang siya. Baka nga pagsubok niya lang sa akin to eh. Sinusubukan niya lang siguro ako kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa kanya, o di ba? Anak ka ng tinapa, oo. Napatigas mo rin talaga no? Basil, bilib talaga ako sa'yo. O ano? Anong plano mo ngayon? Maghahanap tayo ng matutuluyan sa baryong ito. At saan naman, Aber? Wala namang hotel at motel dito eh. Basta kahit saan. Kahit makituloy tayo sa ibang bahay dito. Basta, hindi ako aalis sa baryong to nang hindi nagiging kami ulit ni Danica. Hanep, bilib talaga ako sa fighting spirit mo, pre. Matapos yun, ay naglakad-lakad kami ni Jun sa baryo ni Danica sa pag-asang may makikita kaming bahay na pwede naming tuluyan habang nandoon kami. Hanggang isang matandang lalaki ang nakita namin na nagdidilig ng mga halaman sa tapat ng kanyang kubo. Nilapitan namin ang matandang lalaki at nagpakilala ako sa kanya. Nakilala namin ang matanda bilang si Mang Eman. Pasensya na po sa abala, Mang Eman. Pero magbabaka sakali lang po sana kami ng kaibigan ko si Jun na baka naman po pwede po kaming makituloy po sa bahay nyo. Kahit po sana 1 linggo muna. Huwag po kayo mag-alala kasi magbabayad po ako. Pasensya na rin. Pero hindi ako nagpapatuloy ng mga taong hindi ko kilala. Boyfriend po ako ni Danica. Baka kilala niyo po si Lola Clara. Lola po ni Danica si Lola Clara eh. May hindi po kami pagkakaunawaan ni Danica eh. Kaya pinuntahan ko po siya rito para suyuin. Ayaw naman po niya na doon kami po tumuloy sa bahay nila. Aba, kilala ko si Clara at ang apo niyang si Danica. Mabubuting mamamayan sila dito sa aming baryo. Kung ganon, ay pumapayag na ako. Sayang din ang ibabayad niyo sa akin. Dagdag kita rin yon. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Eman. Kaya lamang ay isa ang kwarto sa aking kubo. Ayos lang pa sa inyo. Nasa sala kayo matutulog. May isa pa naman akong banig, kaya may mailalatag kayo. Wala pong problema sa amin yun. Ang importante po ay may matutuluyan po kami. Kung ganun ay halika na kayong dalawa. Pumasok na kayo sa bahay ko. Pagpasensyaan nyo na lang at medyo makalat sa loob. Ngiting tagumpay ang ibinigay ko kay Jun habang naiiling siya sa akin. Sumunod na kami kay Mang Eman sa loob ng kubo niya. Gawa sa kawayan ng saig doon at napansin ko ang mga nakapatong na bote sa isang lamesa na palagay ko ay langis ang laman. Meron ding mga nakasabit na pinatuyong dahon na mula pa sa iba't ibang halaman. Ayos lang ba sa inyo na dito kayo tumuloy? Ayos lang po. Ang mahalaga naman po meron po kaming matutulugan. Mang Eman, albularyo po ba kayo? Ang dami niyo po kasing bote na may langis at mga iba't ibang dahon na para pong mga halamang gamot. Napansin mo pala? Oo, isa nga akong albularyo. Marunong din akong manghilot. Kaya kung may masakit sa katawan ninyo, magsabi lang kayo sa akin. Oo nga pala. Sa palagay ko, ay nakausap niyo na sila Danica at Clara. Nasabi na ba nila sa inyo ang kwento tungkol dito sa aming lugar? Yung tungkol po ba kay Panigutlo at sa aswang? Opo, nasabi na po sa amin ni Lola Clara ang tungkol doon. Mabuti naman kung ganon. Siguro naman ay alam nyo na mga hindi nyo dapat gawin sa baryo namin. Opo. Alam na po namin na kapag sumigaw po si Panigutlo pagkatapos po ng 12:00 ng hating gabi, ay hindi na po kami pwedeng lumabas. Dahil nga po, may sasalakay daw pong aswang. Alam nyo na pala. Wala na pala akong dapat na ikwento sa inyo. O paano? Itutuloy ko lang ang ginagawa ko sa labas. Bahala na muna kayo rito. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa kung magkano ang ibabayad nyo sa akin. Sige po.
Maraming salamat po ulit sa inyo, Mang Eman. Nang lumabas na si Mang Eman, ay nag-appear kami ni Jun. Napailing siya habang mahinang tumatawa. Grabe ka talaga, pare. Hindi ko akalain na kaya mo tong gawin para lang magkabalikan kay ni Danica. Sinabi ko naman sa'yo, Chong. Seryoso ko na makuha ulit si Danica sa kahit na anong paraan. Hindi ako susuko, Chong. Gagawin ko ang lahat. Sa totoo lang, na-realize ko talaga na hindi ko pala talaga siya kayang mawala sa buhay ko. Kaya nagsisisi na ako sa pagkakamaling nagawa ko sa kanya, Chong. Seryoso yun. Sana mag-work tong ginagawa mo. At sana, ano man na maging resulta nito ay tanggapin mo. Saka, mas okay nga kung bibigyan mo ng ultimatum ang sarili mo. Halimbawa, pagkatapos ng 1 linggo at ayaw ka pa rin balikan ni Danica, tumigil ka na. Hindi naman pwedeng magtagal tayo rito, di ba? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha, na merong trabahong naghihintay sa atin sa Maynila. Bahala na, Chong. Basta ipapakita ko kay Danica na dapat niya akong bigyan ng second chance. Alam ko na sa ginawa ko na yon ay mas lalo lang magagalit si Danica sa akin. Pero wala na akong pakialam sa bagay na yon. Ang tanging nasa isip ko ng sandaling yon ay gawin ng lahat ng paraan para makita ni Danica na dapat niya akong balikan. Hindi ko kayang makita siya nakasama ng ibang lalaki. Labis na ang naging pagsisisi ko sa nagawa ko sa kanya at alam ko na sa pagkakataong yon ay kaya kong baguhin ang aking sarili para mas maging maayos ang aming relasyon. Sa araw din na yon ay nagpunta kami ni Jun sa bayan upang bumili ng mga bagay na kailangan namin. Bumili na rin kami ng mga pagkain sa palengke para meron kaming ambag sa bahay ni Mang Eman. Dahil ayaw pa naming umuwi, ay naglakad-lakad kami sa bayan hanggang sa isang tindahan ng mga lumang baril ang nakita ko. Nang nakita ako ni Jun na palapit sa tindahan na yon, ay bigla niya akong hinawakan sa braso. Pre, huwag mong sabihin na bibili ka ng baril. Parang awa mo na. Hindi sagot ang karahasan sa lahat ng problema natin sa buhay. Ano ba pinagsasasabi mo, Jun? Hindi ba kaya ka bibili ng baril Kapag hindi na talaga nakipagbalikan sa'yo si Danica, ay babarilin mo na lang siya? Ganyan yung mga napapanood ko sa balita Pambira ka, wag mong gagawin yun, ha? Hoy, sira ulo. Alam mong OA mo. Sa tingin mo kaya kong gawin yung kay Danica? Bakit bibili ka ng baril? Anong gagawin mo? Aha, alam ko na. Babarilin mo yung mga lalaking magtatangkang manligaw kay Danica, no? Sira ulo. Gagawin mo pa akong kriminal. Ang ganda-ganda ng buhay ko tapos papatay ako ng tao para makulong ako. Loko-lokon to. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay mukhang maraming mababangis na hayop dun sa gubat? Bibili ako ng baril kasi mga hunting ako ron mamayang gabi. Doon ko ilalabas ang stress ko. Sa kamalay mo, mapahanga ako si Danica kapag nalaman niya na magaling pala akong mangaso. Iisipin niya na may alam din pala ako sa mga gawain ng mga taga-baryo, di ba? Ang dami mo talagang alam. Bahala ka na nga. Malaki ka na at alam mo na ang ginagawa mo. Nagtanong ako sa tendero ng baril kung ano ang magandang baril para sa panghahanting at isang shotgun ang nirekomenda niya sa akin. Walang patumpik-tumpik na binili ko ang naturang baril at bumili na rin ako ng maraming bala. Pagdating namin sa bahay ni Mang Eman ay nagulat ang matandang lalaki sa dala kong baril. Aba, bakit may baril ka? Saan mo gagamitin yan? Mga hunting po ko sa gubat mamayang gabi. Akala ko naman saan mo yan gagamitin. Magandang ang mga aso sa gubat namin dito. Maraming baboy ramo roon. Pero mag-iingat ka. Huwag mong kakalimutan na kapag narinig mo ang sigaw ni Panigutlo pagkatapos ng 12:00 ng hating gabi, ay kailangan mo nang bumalik dito. Opo, hindi ko po yung kakalimutan, Mang Eman. Matapos yun, ay nagpunta naman ako sa bahay ni Danica upang dalhin ang mga pagkaing binili ko para sa kanila
ni Lola Clara. Nang nasa labas na ako ng bahay nila, ay saktong lumabas si Danica at nagulat siya pagkakita sa akin. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Ang akala ko ba umalis ka na? Sa bahay niyo lang ako umalis, pero hindi dito sa lugar niyo. Nakikitira kami kay Mang Eman. Siguro kilala mo naman siya. At talagang inabala niyo pa si Mang Eman, no? Ayos lang sa kanya. Ang totoo, masaya siya. Kasi may dagdag daw siya kita. Babayaran ko kasi ang pananatili namin ni Jun sa bahay niya. Danica, ginagawa ko to para ipakita sa'yo na seryoso ako sa kagustuhan kong makipagbalikan sa'yo. Ano ba? Tumigil ka na, Basil. Ako na nakikiusap sa'yo. Hindi na tayo magkakabalikan kahit kailan. Kahit tumambling ka pa at mag-split ka pa sa harapan ko. Basta. Hindi ako susuko hanggat nararamdaman kong mahal mo pa ako. Oo nga pala. Ibinili ko kay ni Lola Clara ng pang-ulam niyo mamaya. Kayo na ang bahalang magluto nito. Pwede bang tigilan mo ng pagsulo sa lola ko? Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo, ha? Hindi naman to suhol eh. Gusto ko lang makasiguro na may pagkain kayo. Anong tingin mo sa amin? Walang perang pambili ng pagkain? Umalis ka na nga. At sana, ito na ang ulang beses na makikita ko yung pagbumukha mo. Malakas na isinarado ni Danica ang pinto na para bang doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya sa akin. Aray ko, parang tigri talaga kung magalit. Danica, my loves, iiwan ko na lang dito sa upuan ha. Itong pagkain ha. Inilapag ko na lang sa upuang nasa tabi ng pinto ang isang eco bag at saka ako naglakad pabalik sa bahay ni Mang Eman. Sa kabila ng ipinakita sa akin ni Danica, ay hindi ko pa rin naisipang sumuko sa dahilan kung bakit ako nasa lugar na yon. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay naghanda na ako sa pagpunta sa gubat para mangaso. Sinabi sa akin ni Jun na gusto niya akong samahan at pumayag naman ako. Nang magpaalam na kami kay Mang Eman, ay nagpunta na kami ni Jun sa gubat. Ako ang may dala ng shotgun, habang si Jun ang sa flashlight. Naglalakad-lakad kami sa gitna ng gubat at umasa ako na may makikita akong baboy ramo o kung anumang hayop. Sigurado ka bang may makikita tayong hayop dito, Chong? Kanina pa tayo naglalakad, pero kahit kuneho, ay wala naman tayong nakikita. Loko ka, walang kuneho dito no. Baboy ramo ang hinahanap natin. Tapos kapag nakahuli ako ng isa, ay ibibigay ko kay Danica. Hanep, lahat talaga ng gagawin mo para lang magpabibo ka kay Danica, no? Siyempre naman, kailangan itry ko muna lahat ng paraan bago ako sumuko. Sa gitna ng paglalakad namin ay parehas kaming natigilan ni Jun nang may narinig kaming napakalakas na sigaw na hindi namin alam kung saan nanggaling. Nanlalaki ang mga matang tumingin si Jun sa akin. Hindi ba sigaw yun ni Panigutlo? Oo, ganun yung sigaw na narinig natin dati. Tignan mo nga dyan sarili mo kung anong oras na. 11:30 na. Kung ganun, ligtas tayo. Buti na lang at sumigaw si Panigutlo bago ang 12:00 ng hating gabi. Ibig sabihin, walang aswang na aatake. Ibig sabihin, magandang pangitain yan. Malay mo, swertihin ako at pumayag na si Danica na makipagbalikan siya sa akin. Baka yun na magandang mangyayari, Chong. Ayos! Talagang inagawan mo pa ang baryong ito, no? Hindi ba pwedeng sa lugar na to may magandang mangyayari at hindi sa'yo? Saka, akala ko ba hindi ka naniniwala kay Panigutlo? Naniniwala na pala ako kasi sumigaw siya bago mag 12:00 ng hating gabi. Gusto kong isipin na sign yun na may magandang resulta ang ginagawa kong ito. Oo na lang ako, sir. Hindi na kita ko kontrahin, sir. Dami mo naman sinasabi. Tara na, para makahuli ako ng baboy ramo. Nauna na akong maglakad kay Jun, habang nakasunod naman siya sa akin. Tinalasan ko ang aking mga mata at pakiramdam. Gusto ko na kasing makahuli ng kahit na anong hayop para makauwi na kami ni Jun.
Medyo nakakaramdam na kasi ako ng antok. Hanggang sa may nakita akong nagliliwanag na bagay sa hindi kalayuan. Nagtaka kami ng kaibigan kong si Jun kung ano yun, kaya mas lumapit pa kami roon. Nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman at nagimbal kami sa aming nakita. Isang may kalakiyang usa ang nakita naming tumatalon-talon sa madamong bahagi ng gubat na parabang naglalaro yun. Ang mas nakakagimbal ay ang napakahaba at sanga-sanga niyang sungay na nagliliwanag. Para yung may sariling ilaw. Diyos ko po. Nakikita ko ba? Nakikita ko, pre? Anong klaseng hayop yan? Bulag ka ba? Eh di usa. Alam kong usa yan. Pero bakit umiilaw ang sungay niya? Hindi ko rin alam. Pero kailangan kong mahuli ang usa na yan. Sigurado ako, nahahanga si Danica sa akin kapag nahuli ko yan. Ano ka ba? Huwag mong huliin yan, pre. Baka engkanto yan. Hindi ba? Ganyan daw ang mga engkanto. Minsan, nag-aanyo silang kakaibang hayop. Pati ba naman sa engkanto naniniwala ka? Huwag kang maingay. Baka mamaya makawala pa yung usa na yan eh. Bahala ka sa buhay mo. Kapag ang usa na yan ay engkanto at pinarusahan ka niya, walang sisihan ha. Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Jun. Inasinta ko ang kakaibang usa gamit ang aking shotgun. Nang kalabiting ko ang gatilyo nun, ay hindi ko tinamaan ang usa. Tila natakot ang usa, kaya bigla yung huminto sa pagtalon-talon at luminga sa paligid. Sinamantala ko ang pagkakataong hindi gumagalaw ang usa at agad kong nilagyan ng bala ang shotgun. Sa pangalawang putok, sapol ang usa sa tagiliran nito. Tatakbo pa sana yon, pero binaril ko kagad siya at sa pagkakataong yon ay sa ulo na yon tinamaan. Bumagsak ang usa sa lupa at unti-unting nawala ang liwanag ng kanyang mga sungay. Masaya akong tumayo at napasuntok pa sa hangin. Yes! Ang galing ko, Jun! Nakita mo ba yun? Napatay ko yung usa. Basil, hindi maganda ang pakiramdam ko sa ginawa mo. Parang may kakaiba talaga sa usang yun, Chong. Alam mo, masyado ka lang paranoid eh. Ilang araw pa lang tayo sa baryong to pero parang nahawaan ka na ng mga taga rito sa paniniwala nila sa kababalagan. Teka, sandali. Lalapitan ko lang yung usa. Sigurado ako na sa laki ng usang to ay matutuwa si Danica at Lola Clara sa akin. Excited akong naglakad papunta sa walang buhay na katawan ng usa. Pero bago ako makalapit doon ng tuluyan, ay may naramdaman akong malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Tumaas ang balahibo sa aking mga braso at sa batok ko. Luminga ako sa paligid dahil may naramdaman akong tila mga matang nakatingin sa akin. Nagulat ako nang may kumaluskos sa aking kaliwa. Itinutok ko ron ang aking baril pero agad ko yung ibinaba nang makita ko si Mang Eman na palapit sa akin. Maging si Yun ay lumapit na rin sa akin at tumayo siya sa tabi ko. Oh, Mang Eman, ano pong ginagawa niyo rito? Sinundan ko kayo dahil nag-aalala ako sa inyo. Hindi niyo alam ang pasikot-sikot sa gubat na ito at baka maligaw kayo. May narinig akong putok ng baril. May nahuli na ba kayong hayop? Ah, meron po. Sigurado pong matutuwa po kayo sa nahuli kong usa. Usa? Sigurado ka bang usa ang nahuli mo? Sa pagkakaalam ko, ay walang usa sa gubat namin dito. Kita niyo na, kayo po nakatira rito pero hindi niyo po alam na merong usa dito. Sumama po kayo sa akin, ipapakita ko po sa inyo. Kinuha ko kay Jun ang flashlight at naglakad ako papunta sa malaking usa. Itinutok ko sa patay na usa ang ilaw at doon ko nalaman na maging ang kulay nun ay kakaiba dahil kulay puti ang usang yun. Yan po yung usang sinasabi ko po sa inyo. Hindi po ba ang laki niya? Ang totoo po niyan ibibigay ko dapat yung kina Danica at Lola Clara para umanga sa akin si Danica. Napansin ko ang pagkakabigla sa muka ni Mang Eman.
Nakanganga siya at nanlalaki ang kanyang mga mata. Inisip ko na namangha siya sa akin. Ang usa na yan. Umiilaw ba ang mga sungay niyan nang nakita nyo? Opo. Ang sabi nga po ni Jun baka engkanto yan Pero sa tingin ko po, may mga alitap-tap lang sa sungay niya kaya umiilaw yun. Paano niyo po nalaman? Hindi. Hindi ito totoo. Hindi mo dapat pinatay ang usa na yan, Basil! Ha? Bakit po? Endangered species po ba yan? Ang ibig ko sabihin kakaunti na lang po ba ang lahi ng ganyang uri ng usa? Naku, pasensya na po hindi ko naman po alam. Hindi kakaunti. Kundi nag-iisa lang yan. Hindi mo ba alam na si Panigutlo ang usang pinatay mo? Si Panigutlo ay isang puting usa na may napakalaking sangasangang sungay na nagliliwanag. Hindi mo ba alam ang magiging kapalit ng ginawa mo, Basil? Pinatay mo ang paboritong alagang hayop ng Diyos na si Gamhanan! Teka, sandali lang po. Hindi naman po totoo si Panigutlo at Gamhanan, di ba? Alamat lang po yun dito sa lugar niyo Alamat? Paano mo nasabing isang alamat ang isang hayop na nagbibigay sa amin ng babala kung may maganda o masamang mangyayari? Pakiramdam ko ay umurong ang dila ko sa sinabing yun ni Mang Eman. Doon ko napagtanto na maaaring ang totoo si Panigutlo at yun ang magpapaliwanag kung bakit umiilaw ang sungay ng usang pinatay ko. Sinabi ko naman sa'yo, pre. Huwag mong patayin yung usa Unang kita ko pa lang dun, parang may iba na akong pakiramdam. Pero Mang Eman, hindi po namin alam kung anong itsura po ni Panigutlo kaya hindi po yun sinasadya ni Basil. Kung alam lang po sana namin hindi po yung papatayin ng kaibigan ko Sinadya man niya o hindi, ay hindi na mababago ang katotohanan na wala na si Panigutlo. Wala na ang hayop na nagbibigay sa amin ng babala kung may aswang naaatake. Hindi mo alam kung anong dilubyo ang mangyayari sa aming baryo dahil sa ginawa mo, Basil. Naku, pasensya na po, Mang Eman. Hindi ko po talaga alam na si Panigutlo po ang usa na yan. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad. Hindi niya nan maibabalik ang buhay ni Panigutlo. Ang ikinakatakot ko ay kapag nalaman ng ibang tao rito na pinatay niyo siya, sigurado ako na magagalit sila sa inyo at baka kung ano pang gawin nila sa inyo. Kaya walang maaaring makaalam ng ginawa mo, Basil. Ano pong gagawin natin ngayon? Bibigyan natin ng maayos na libing si Panigutlo. Kailangan nating ibaon sa lupa ang kanyang katawan upang walang makakita sa kanya. Dito lang kayo. Hintayin niyo ako at kukuha lang ako ng pala sa aking kubo. Aalis na sana si Mang Eman nang biglang nagliwanag ang katawan ni Panigutlo. Mistulang binalot yon ng napakaraming alitaptap at sa isang kisap mata ay naglaho ang mahiwagang usa. Bilang lumaki sa syudad, para sa akin, ang mga ganong pangyayari ay napakahirap paniwalaan. Ngunit hindi ko na maaaring sabihin na hindi totoo si Panigutlo dahil nasaksiyan mismo ng aking mga mata kung paano siya naglaho sa aming harapan. Sa tingin ko, ay kinuha na ni Gamhanan ang paborito niyang alaga. Magpasalamat kayo dahil hindi na natin kailangan magpakahirap para ilibing si Panigutlo. Gamhanan! Kung naririnig mo ako, patawarin mo ang binatang pumaslang sa iyong paboritong alaga sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Matapos yung sabihin ni Mang Eman, ay gumuhit sa kalangitan ang napakalaking kidlat na sinundan ng malalakas na pagkulog. Muli akong nakaramdam ng matinding kilabot. Nang sandaling yun, ay labis ang aking pagsisisi sa aking ginawa. Ngunit gaya ng sinabi ni Mang Eman, wala nang magagawa ang aking pagsisisi dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari. Tulala kaming tatlo nang bumalik kami sa bahay ni Mang Eman. Magkakaharap kaming naupo sa sahig habang may gasera sa aming gitna.
Ramdam ko ang lungkot at takot ni Mang Eman nang sandaling yon. Mang Eman, alam ko po na wala na pong magbabago kahit tumingi pa po ako ng tawad. Pero patawad po talaga. Kung alam ko lang po na si Panigutlo po ang usa na yon, ay hindi ko naman po siya papatayin eh. Masyado po ako nagpadala sa kagustuhan ko magpasikat kay Danica. Kaya nang nakakita po ako ng kakaibang hayop, ay naisip ko po kagad na patayin yun. Kung sa una pa lang sana ay naniwala na kayong totoo si Panigutlo, ay hindi ito mangyayari. Isa pa, hindi ka sa akin dapat tumingi ng tawad, kundi kay Gamhanan, dahil pinatay mo ang paborito niyang alaga. Ipagdasal mo na lang na huwag kang parusahan ni Gamhanan dahil sa iyong ginawa. Ngayong patay na po si Panigutlo, ano na pong mangyayari sa baryo nyo? Wala na magbibigay sa amin ng babala kung aatake ang aswang. Hindi na rin namin malalaman kung may magandang mangyayari sa aming baryo. Napakalaking tulong ni Panigutlo sa amin. Nang dahil sa sigaw niya, ay nalalaman namin kung ligtas ba kami o hindi. Nakakapaghanda kagad kami dahil sa pagbibigay niya ng babala. Abot langit ang konsensyang naramdaman ko ng mga oras na yon dahil sa aking pagkakamaling ginawa. Hiyang-hiya talaga ako kay Mang Eman at sigurado ko na kapag nalaman din yun ni Danica ang aking ginawa, ay mas lalo siyang magagalit sa akin at madadagdagan na naman ang dahilan kung bakit hindi niya ako kailangang balikan. Nang sumunod na araw, ay napansin ko ang kasiyahan ng mga tao sa baryo. Narinig ko na naging maganda ang ani ng mga yon at nagpasalamat sila sa sigaw ni Panigutlo nung nakaraang gabi bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Nalungkot ako dahil walang kaalam-alam ang mga tao na yun na pala ang huling beses na maririnig nila ang sigaw ni Panigutlo. Ganun pa man, nanatiling tikom ang bibig namin ni Jun at Mang Eman upang hindi magalit ang mga tao sa akin. Nagpasalamat na lang ako at kahit kakakilala pa lang namin kay Mang Eman, ay pinrotektahan niya pa rin ako. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsuyo kay Danica sa mga lumipas na araw. Halos lahat na yata ng klase ng panunuyo ay ginawa ko na, gaya ng pag-iigib ng tubig, pagbibigay ng kung ano-anong regalo, at maging ang pangarana. Pero lahat ng yon ay hindi naging epektibo. Hindi ko man lang nakitaan si Danica ng kahit na konting pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Kaya naman isang gabi, bumili ako ng alak sa bayan at inaya kong mag-inom si Jun. Dahil walang espasyo sa loob ng kubo ni Mang Eman, ay sa labas kami pumwesto ng gabing yon para magpakalasing. Grabe si Danica. Parang bato ng puso niya ngayon. Samantalang nung kami pa, sobrang sweet niya sa akin. Ang laki na ng pinagbago niya, Chong. Ganun talaga kapag nasaktan. Sabi nga, binabago ng heartbreak ang isang tao. Saka, ano bang gusto mong gawin ni Danica? Matuwa siya at yakapin ka niya matapos mo siyang lokohin? Aba, nagpapatawa ka naman yata, pre. Sa bagay, may point rin naman yung sinabi mo. Pero kahit na, hindi man lang ba niya iniisip yung pinagsamahan namin dalawa? Parang hindi siya nangihinayang sa memories at mga plano namin sa buhay. Bago mo sabihin yan, tanungin mo muna ang sarili mo kung ikaw ba nang hinayang nang lokohin mo siya. Aba, Chong, nung nakikipag-chat ka sa iba't ibang babae, alam kong alam mo na malaki ang chance na mahuhuli ka, pero pinagpatuloy mo pa rin. Alam mo yung pagtrato ni Danica sa'yo? Normal yun sa isang taong nasaktan na sobra. Saka, hindi ba galing si Danica sa isang relasyon na niloko siya? Tapos ginawa mo sa kanya yung ginawa ng ex niya. Aba, syempre naman. Hindi ka na talaga nun bibigyan ng second chance. Parang may mga kutsilyong bumaon sa dibdib ko sa mga sinabi sa akin ni Jun.
dahil doon ay narealize ko kung gaano ko nasaktan si Danica para kamuhian niya ako kahit mahal na mahal niya ako. Sa gitna ng pag-iinom namin ni Jun ay biglang lumabas si Mang Eman. Nahalata ko ang pagkabalisa niya. Mang Eman, oh, set ka muna oh. O kaya samahan mo kami rito ni Basil. Mag-inuman tayo. Tumigil na kayo sa pag-iinom. Halina kayo. Pumasok na kayo dito, bilisan nyo. Teka, bakit naman po? Di pa nga namin nauubos tong sambote. Ang KJ niyo naman po, Mang Eman. Hindi nyo ba naririnig yung sigawan ng mga tao? Ibig sabihin, ay sumasalakay ang aswang. Bilisan nyo. Pumasok na kayo. Dahil sa sinabing yun ni Mang Eman, ay nagmamadali naming niligpit ni Jun ang aming pinag-iinuman. Pumasok na kami sa kubo at agad na isinarado ni Mang Eman ang pinto. Isang agimat ang isinabit niya sa itaas ng pinto. Nang wala nang nagsasalita sa amin, ay doon ko narinig ang sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Hanggat nakasabit sa pinto ang agimat na yan, ay hindi tayo mapapasok dito ng aswang. Pero Mang Eman, bakit ang iba pong mga tao? Paano po sila? Wala na tayong magagawa pa doon, Basil. Kailangan nating unahin ang ating mga sarili. Sigurado ko na inakala ng mga tao na hindi sasalakay ang aswang dahil hindi nila narinig ang sigaw ni Panigutlo. Iniisip nila na ligtas, kaya kahit sa oras na ito ay nasa labas pa sila. Bigla akong natahimik sa sinabing yun ni Mang Eman. Doon ko mas lalong nakita kung gaano kalaki ang problemang ibinigay ko sa baryong yun. Nang dahil sa pagpatay ko kay Panigutlo, ay wala nang nagbibigay ng babala sa mga tao kung sasalakay ang aswang o hindi. Hanggang sa naisip ko sina Danica at Lola Clara. Kailangan kong puntahan sina Danica. Baka kung ano na nangyayari sa kanila. Pare. Huwag mo nang gawin yan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mang Eman? May aswang sa labas. Pero Chong, si Danica. Gaya na sinabi ko, Basil, ang sarili muna natin ang isipin natin ngayon. Ipagdasal na lang natin na walang buhay na mawawala sa pagsalakay ng aswang na yon. Hindi ko na ipinilit pa ang gusto ko dahil na-realize ko na malaki nga ang posibilidad na mapahamak ako kapag lumabas ako. Wala na akong nagawa kundi ang ipagdasal ang kaligtasan ni Danica at Lola Clara at maging ng mga tao sa baryong yon. Hindi ko na alam kung anong oras natapos ang sigawan ng mga tao sa labas dahil nakatulog na ako. Kinabukasan ng umaga, ang unang pumasok sa isip ko ay ang puntahan sina Danica upang masiguro ko na ligtas sila. Paglabas ko ng bahay ni Mang Eman ay sinundan ako ni Jun at nang sabihin ko kung saan ako pupunta ay sinabi niyang gusto niyang sumama. Sa paglalakad namin ni Jun ay sandali kaming napahinto nang makita namin ang mga nakahanay na bangkay ng mga tao sa gilid ng daan. Marami ang umiiyak kaya mas lalo kong inusig ng aking konsensya. Tignan mo naging resulta ng ginawa ko, pare. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Kung hindi ko siguro pinatay si Panigutlo, ay nabigyan sana ng babala ang mga tao. Nakapaghanda sana sila. Wala sigurong namatay. Pare, huwag mo na sisihin ang sarili mo. Wala na, nangyari na eh. Wala na tayong magagawa para buhayin pa si Panigutlo at ang mga taong yan. Pero sana ay may natutunan ka sa nangyari. Tara na, punta na natin sila Danica at Lola Clara. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay ni Danica ay si Lola Clara ang unang humarap sa amin. Lola, kumusta po kayo ni Danica? Hindi po ba kayo pinasok ng aswang dito kagabi? Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman. Ligtas naman kami ng apo ko.
Mabuti naman po kung ganun. Nang malaman ko po kasi na may aswang po na umaatake kagabi, kayo po agad ang naisip ko. Huwag ka mag-alala. Matibay ang bahay namin. At hindi ito basta-basta mapapasok ng aswang. Pero nakakaawa ang mga naging biktima ng aswang kagabi. Sa tagal ko naninirahan sa lugar na ito, ay ngayon lang nagkaroon ng ganitong karaming pinatay ang aswang na yon. Sa loob lamang ng isang gabi. Ikinalulungkot po namin na nangyari, Lola Clara. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi nagbigay ng babala si Panigutlo. Hindi natin narinig at sigaw niya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Makahulugang nagkatinginan kami ni Jun. Alam kong hindi ko maaaring sabihin kay Lola Clara na napatay ko si Panigutlo. Hanggang sa lumabas ng bahay si Danica. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang masiguro ko na ligtas siya. Alam mo na nangyari kagabi. Siguro naman ay may dahilan ka na para umalis na dito, Basil. Masyadong delikado para sa mga kagaya niyong dayo ang baryo namin. Hindi niyo alam ang kalakaran dito. Mas lalo nga ako nagkaroon ng dahilan para manatili dito. Gusto ko masiguro na ligtas kayo ni Lola Clara. Huwag kami ang isipin mo, kundi ang sarili mo. Kaya namin yung mga sarili namin dahil matagal na kami nakatira rito. Alam niyo maganda niyong gawin ay mag-empake na kayo at baka sa susunod ay isa na kayo sa bangkay na nakahanay dyan sa labas. Pare, tara na. Bumalik na tayo sa bahay ni Mang Eman. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Jun. Nang nakapagpaalam na ako kina Danica at Lola Clara, ay naglakad na kami paalis. Ang bigat sa pakiramdam nang nangyayaring to, Jun. Grabe! Grabe talaga! Ako ang dahilan kung bakit hindi nakapaghanda ang mga tao. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, ay hindi ko na sana pinatay si Panigutlo. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng to. Alam mo, pre, wala ka nang magagawa para ibalik ang nangyari na. Ang magagawa mo na lang ay itama ang pagkakamali mo. Bumawi ka sa mga tao rito. Natigilan ako sa sinabi ni Jun. Maging sa paglalakad ay napahinto ako. May pagtatakang tinigdan ako ni Jun habang nakakunot ang noo niya. Ano nangyayari sa'yo? Tama ang sinabi mo, pare. Ako may kasalanan ng lahat ng nangyari rito. Kaya ako rin ang dapat na gumawa ng paraan para matapos na ang problema ng baryong to sa aswang na yun. Ha? Teka. Ano ba pinagsasasabi mo? Mabilis akong tumakbo habang nakasunod sa akin si Jun at tinatawag ang pangalan ko. Nang nakarating na ako sa bahay ni Mang Eman ay nakita ko siya na nagdidilig ng halaman. Agad akong lumapit sa kanya. Nasa likod ko si Jun. Nahabol-habol ang paghinga at pawis na pawis. Mang Eman, pwede niyo po ba akong tulungan? Baka meron po kayo diyang agimat na maaari ko pong magamit sa pakikipaglaban po sa mga aswang. Oy, Basil! Anong pinagsasasabi mo diyang makikipaglaban ka sa aswang? Hindi ba sabi mo ay kailangan kong itama ang pagkakamali ko? Ito na yon. Ito na ang paraan para magawa ko yun. Kaya Mang Eman, nakikiusap po ako sa inyo. Baka po matulungan niyo ako. Sige na po. Ang totoo niyan, wala akong agimat para sa pakikipaglaban sa aswang. Pero kung gusto mo talagang labanan ng mga aswang, gamitin mo ang baril mo. Nakakatuwa lang na isang dayo na kagaya mo ang magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ng aswang na matagal nang namemerwisyo sa aming baryo. Kailangan ko po itong gawin, Mang Eman, para itama po naging pagkakamali ko. Ako po ang pumatay kay Panigutlo. Kaya nawalan na po kayo na nagbibigay sa inyo ng babala sa tuwing sasalakay po ang mga aswang. Kaya ako po ang dapat na makipaglaban sa mga aswang. Habang buhay po akong uusigin ng konsensya ko kung hindi ko po yung gagawin. Wala nang nagawa si Jun para pigilan ako sa desisyon ko. Kaya naman kinagabihan
ay nasa labas ako ng bahay ni Mang Eman. Hawak ko ang aking baril at may nakasabit pang itak sa aking bewang. Wala akong karanasan sa pakikipaglaban, pero nang sandaling yun ay wala na akong pakialam. Basta gusto kong patayin ng aswang upang maitama ang aking naging malaking pagkakamali. Sumapit na ang alauna ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ako. Lumabas si Jun at lumapit sa akin. Pare, ano? Matulog ka na. Mukhang hindi naman sasalakay yung aswang ngayong gabi. Hindi pare, ganitong oras umatake yung aswang nung nakaraang gabi. Kung kinakailangang gising ako hanggang alas 5 ng umaga, ay gagawin ko. Magsasalita pa sana si Jun nang makarinig kami ng isang napakalakas na pag-angin na parang mula sa isang mabangis na halimaw. Hinilabutan ako nang sinundan yun ng pagsigaw ng mga tao sa hindi kalayuan. Naku po, mukhang sumasalakay na yung mga aswang, pare. Sabi ko naman sa'yo eh, dito ka lang pare. Kailangan ko nang umalis. Papatayin ko ang mga halimaw na yun. Sige pare, basta tatandaan mo mag-iingat ka palagi ha. Ayokong iuuwi kita sa Maynila na isa ka ng malamig na bangkay. Hindi mangyayari yan, Jun. Sige na, kailangan ko na magbadali bago pa may mapatay na naman ang mga aswang na yon. Pagkatapos kong sabihin yon, ay nagmamadali akong tumakbo sa pinanggalingan ng mga sigawan. Hindi nagtagal ay nakita ko ang isang nilalang na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Isa yung malahalimaw na nilalang na may makapal na balahibong itim. Matutulis ang kuko at ngipin nun. Meron yung mapupulang mga mata na parabang umiilaw sa dilim. Alam kong yun na ang aswang. Malalaki ang hakbang ng aswang papunta sa isang bahay. Bago pa siya tuluyang makapasok doon, ay itinutok ko na sa kanya ang shotgun at binaril ko siya. Napalingon ng aswang papunta sa akin nang tinamaan siya ng bala ko sa balikat niya. Binalot ako ng matinding takot nang mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin. Ngunit ganun pa man, nilakasan ko ang aking loob at muli ko siyang binaril ng magkakasunod. Nagawang iwasan ng aswang ang mga bala ng shotgun ko. Mataas siyang tumalon at nagawa niya akong masunggaban. Natumba ako habang nakaibabaw ang aswang sa akin. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko ang mga taong takot na nakatingin sa akin. Kabilang na rin doon sina Danica, Lola Clara, Jun at Mang Eman. Nang nakita ko sila ay para akong nagkaroon ng lakas ng loob na talunin ang aswang. Agad kong hinugot ang itak at buong puwersa kong isinaksak yon sa tagiliran ng aswang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng aswang. Sinamantala ko yun at malakas ko siyang sinipa. Nang makalayo ako sa aswang, ay muli kong nilagyan ng bala ang baril. Pinaputok ko yun at tumama ang bala sa dibdib ng aswang. Hayop kang aswang ka! Demonyo ka! Napakatagal mo nang namemerwisyo sa lugar na ito. Oras na para matapos na ang kasamaan mo. Lalo na ang pagpatay mo sa mga tao rito. Tatlong magkakasunod na putok ang pinakawalan ko at lahat ng yun ay tumama sa noo mismo ng aswang. Agad na bumagsak ang aswang sa lupa at matapos yun ay malakas na nagsigawan ng mga tao nang dahil sa labis na kasiyahan. Lahat sila ay naging saksi sa kung paano ko tinapos at pinatay ang aswang na ilang taon nilang kinatatakutan. Tuwang-tuwa na lumapit sa akin sina Jun at Mang Eman. Yun! Ang galing mo, Chong! Ang galing mo! Grabe ka pala! Hindi ako makapaniwala na mapapatay mo yung aswang! Ang tapang mo, Chong! Ang galing mo!
Ikaw lang naman ang walang tiwala sa akin, Chong eh. Anong walang tiwala sinasabi mo? Palagi kaya ako naniniwala sa'yo, kaya nga sumama ako sa'yo dito eh. Hindi nagtagal ay lumapit na rin sa amin sina Danica at Lola Clara. Kahit galit ako sa'yo, ay hindi pwedeng hindi ako magpasalamat sa ginawa mo, Basil. Salamat sa'yo. Dahil ang totoo, ay walang may lakas ng loob na labanan ng aswang na yan. Ikaw ang kauna-unahang sumubok na patayin ng aswang at maging ako ay hindi makapaniwala na ikaw ang makakapatay sa kanya. Danica, inisip ko kasi na kailangan ng matapos ang pamimerwisyo ng aswang na yan dito sa lugar nyo. Yan din ang naisip kong paraan para makabawi ako sa pananakit ko sa damdamin mo. Basil, hindi porke binagawa kang kabayanihan dito sa amin ay makikipagbalikan na ako sa'yo. Pasensya na talaga. Pero hindi ko na kayang makipagrelasyon sa isang lalaking sinira ang tiwala ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Danica. Naiintindihan ko ng lahat. Tama ka naman eh. Hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Dahil kung magiging tayo ulit, paniguradong magiging toxic ng relasyon natin. Kasi palagi mo na akong pagdududahan eh. Oo, masakit. Pero kailangan kong tanggapin na hanggang dito na lang talaga tayo. Maraming salamat sa lahat, Danica. Hindi kita makakalimutan. Maraming salamat din sa lahat, Basil. Sa huling pagkakataon, ay nagyakap kami ni Danica. Sinulit ko na ang yakap na yon dahil maaaring yun na ang huling beses na mayayakap ko siya. Matapos yon ay naglakad na kami ni Jun kasama si Mang Eman. Sandali. Oo nga pala, Basil. Meron akong aaminin sa iyo. Ang totoo niyan ay nanaginip ako noon. Kinausap ako ng Diyos na si Gamhanan. Sinabi niya sa akin na may isang dayo ang darating dito na siyang papatay sa aswang. Nang nakita kita, ay alam kong ikaw ang tinutukoy niya. Pero ani Gamhanan, bago mamatay ang aswang, ay kailangan patayin ng dayo na yon si Panigutlo upang mapilitang labanan ng dayo ang aswang. At nangyari nga ang lahat ng sinabi niya. Maraming salamat sa iyo, Basil, sa pagkakaligtas mo sa baryong ito. Teka. Kung ganun, lahat po ng mga nangyari ay nangyari po para mapunta ako sa lugar na to. Pero si Panigutlo, nalulungkot pa rin po ako sa pagkamatay niya. Huwag kang mag-alala, Basil. Dahil buhay si Panigutlo, hindi siya kayang patayin ng baril lang. Sandali lang siyang nagpahinga upang mabuhay ang tapang sa loob mo para labanan at buksain ang aswang na pilit na namemerwisyo sa baryong ito. Isa rin yan sa sinabi sa akin ni Gamhanan. Nang dahil sa sinabing yun ni Mang Eman, ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Nanatili pa kami ni Jun sa barin yon ng isa pang gabi. At isang gabi, bago sumapit ang 12:00, ay muli naming narinig ang sigaw ni Panigutlo. Napangiti ako dahil senyalis yun na may magandang mangyayari sa lugar na yon. At buhay pa rin ang paboritong alaga ng Diyos na si Gamhanan. Matapos ang lahat, ay nagdesisyon na kami ni Jun na bumalik na sa Maynila. Masaya ko dahil alam kong ligtas na ang baryo ni Danica mula sa aswang. At ang pinakamahalaga sa lahat ay buhay pa rin si Panigutlo, ang magbibigay babala sa mga tao kung may darating bang suwerte o malas. Habang nakasakay kami sa eroplano, ay napaisip ako sa lahat ng nangyari sa amin
Sa Aklan, unti-unti kong tinanggap na hindi na nga kami magkakabalikan pa ng dati kong nobya na si Danica. Ipinagdasal ko na lang na sana ay makahanap si Danica ng lalaking mamahalin siya ng totoo at hinding-hindi siya sasaktan. Natutunan kong ang pagmamahal ay maaari ring maipakita sa pagtanggap at pagbabago. At higit sa lahat, natutunan kong igalang at irespeto ang paniniwala ng ibang tao.